Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 58 to 61 sa manga series ng Gachakuta. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinaliwanag nga sa atin sa kwento na ang pag-upo sa trono ng upuang ginto ang siyang pinakamataas na pagkilala sa kanilang paaralan at ang tanging paraan upang makuha ang permiso para sa bagay na iyon ay tanging ang maging pinakamahusay sa kanilang klase na ngayon nga ay ipinapamalas nitong nasabing babae. Do ipinuri nga siya ng guro batay sa kausayan at lubos na hindi makapaniwala na magagawa niyang matalo ang lahat ng mga mag-aaral na naroroon. Gayon din nasambit nang makuha ang pagkakataong umupo sa upuang ginto ay hindi na imposible para dito sa babaeng nagngangalang Yu. Napatingin nga siya sa kanyang mga kaklase na kapwa nakatingin din sa kanya, kasabay ng tuluyan niyang pag-alis sa naturang lugar. Hindi nga nagustuhan ng mga ito ang asta, mayroon etong si Yu, na tila ba ang mga mata ay lubos na nangahamak sa mga kagaya nila. Subalit magkaganoon man, sa huli ay alam nila sa kanilang mga sarili na natalo sila ng kakaibang pamamaraan, mayroon etong nasabing babae sa isang patas na duelo. Nasambit nga rin ang isa sa mga ito na hindi ba't natalo din etong si Zanka na ngayon nananatiling tahimik lamang sa isang tabi. Do'y bagya nga siyang napabuntong hininga at nasambit na talagang napakalakas nga daw nitong si Yu sa kabila ng pagnanais din niyang manalo laban dito. Aminado nga siyang kakaiba ang kaparaanan nito sa pakikipaglaban at mukhang marami pa siyang dapat matutunan upang mas lalong lumakas, kasabay ng pag-alis din na kapwa nagpatahimik sa lahat ng kanyang mga kaklase. Pagkatapos ay makikita nga natin siyang nasa harapan ng hugasan at gripo habang naglalabas ng matinding galit na nadarama. Dumugo pa nga ang kanyang labi dahil sa sobrang inis habang inaalala ang mga nangyari noong kanyang kinakalaban etong si Yu. Malakas nga itong sumigaw at sinasambit na nangyari ang lahat buwat sa kulang pa nga daw ang kaniyang pagsasanay at hindi siya hihinto hanggat hindi siya ang maging number 1 sa kanilang klase. Hanggang sa isang boses nga ang nagsalita sa kanyang tabi at isinaad na tumutulo na nga daw mula sa kanyang ulo ang kanyang dugo at ito nga ay si Yu na talagang hindi niya inaasahang naroroon din. Natataranta nga siya sapagkat malamang ay narinig nga daw nito ang kanyang mga pinagsasasabi. Kaya't bagya siyang nangatal habang nagtatanong kung bakit siya naroroon. Sinagot naman siya nitong babae na plano lamang niyang uminom sa lugar na iyon at muli siyang pakunwaring umiti habang pinupuri ang kausayan nitong si Yu at malamang ay siya nga daw ang pipiliing umupo sa gintong upuan ng kanilang klase. Mas minabuti namang tanongin nitong babae kung ano ang mangyayari oras na umupo siya sa naturang pwesto, kaya't ipinaliwanag nitong si Zanka na siya ay magiging bantog sa hanay ng mga Hells Guardsman at siya ang magiging sentro ng atensyon lalo na't ang umupo sa naturang trono ang hinahangad ng lahat. Habang ayon pa nga kay Boy Baston na maging ang kanyang ate ay nabigo ding umupo sa naturang pwesto. Ngunit ayon naman kay Yu na wala nga daw espesyal para sa naturang bagay para sa kanya, buwat nang walang anumang mababago kung mananatili lamang uupo sa naturang upuan ang isang tao at tanging palatandaan lamang ito ng kausayan ng isang individual. Iyon nga daw ang kanyang pagkakaunawa batay sa naging payag ni Zanka na talagang nabigla sa kanyang narinig. Gayon din na pagtanto ang kaibahan ng klase ng pag-iisip ng isang henyo sa mga kagaya nilang ordinaryo lamang. Ayon pa nga kay Zanka na madali lamang makita ang ganong klase ng mga bagay buwat ng karamihan ay ginagaya ang katangian ng isang henyo at ang mga peke ay nagnanais na makuha ang bagay mayroon sila. Gayon din ang mga peke nga daw na tila ba hinahamak ang mga tunay na henyo ay lubos niyang pinandidirian. Pagkatapos noon ay tinawag nga sila ng kanilang guro at ipinakita ang iba't ibang koleksyon ng mga sandata at pinapili ang mga mag-aaral kung alin sa mga ito ang sa palagay nila ay naaakma para sa kanila. Ito nga daw ang sandatang kanilang pangahawakan bilang mga Hells Guardsman, kaya't hayaan nga daw nila ang kanilang mga pandama na gabayan sila sa pagpili nito kasabay ng pagpapakita nitong baston habang nasambit nitong si Zanka sa kanyang sarili na kaniyang papatunayan na siya ay naiiba kumpara sa mga nagkukunwaring henyo lamang mga master. Pagkatapos noon ay makikita natin etong dalawang individual na nakaupo sa tabi ng isang balon na ayon pa nga sa isa na ganoon daw pala at ang kanilang akademya ay nagsasagawa ng weapon selection class at ang napili niyang sandata ay isang klase ng bagay na ang mga monghe ang pipili. Gayon din, ano nga daw ba ang kanyang rason kung bakit naroroon sa loob nitong balon etong batang si Zanka na sa kasalukuyan ay tila ba wala na sa katinuan. Ayon pa nga sa naturang individual na batay sa kwento nitong si Boy Baston ay 3 araw na ang nakalilipas matapos ang nasabing gawain at kung pagbabatayan ang kanyang kalagayan ay mukhang ilang araw na itong walang kain at inom ng tubig matapos na pumasok sa lugar na iyon.
Kaya't maswerte na nga lamang at napadaan sila dito dahil kung hindi, ay malamang na pumanaw na etong si Zanka. Paliwanag nga niya na matapos na pumasok siya doon ay hindi na niya magawa pang makaalis. Habang bagyang nakadama naman ng awa etong kanyang kausap at agad siyang binigyan mula sa itaas na bahagi ng kanilang kinakain. Pagsasaad pa nga ni Zanka na iniisip niyang pipiliin ng lahat ang para sa kanila ay pinaka naaakmang sandata. Kabilang na dito etong babaeng si Yu at iyon nga daw ang kanyang naging rason upang sana'y magpakitang gilas sa kanilang lahat. Kaya't kaniyang pinili ang isang lumat mukhang walang pakinabang na baston mula sa hanay ng mga pagpipiliang sandata. Sinagot naman siya nitong kanyang kausap na malamang ang kanyang naging aksyon ay agad na hindi nga daw umayon sa kanyang inaasahan na kapwa naman naalala nitong si Boy Baston ang naging kakaibang ekspresyon ng kanilang guro matapos nito. Buhat nang hindi naman maituturing na isang sandata ang kanyang piniling kunin. Nanlulumo nga siyang maisip ang kanilang naging reaksyon at ayaw maalala pa ito. Habang eto nga daw si Yu ay pinili naman ang isang ordinaryong espada lamang. Natatawa nga etong si Zanka sa kanyang naging aksyon at tinawag ang kanyang sarili na isang malaking hangal at sadyang kaawa-awa buhat sa kanyang pagiging pabida. Isa nga daw siyang individual na naghahangad na kilalanin bilang isang henyo ng lahat, subalit habang tumatagal nga daw ay kaniyang napagtatanto sa kanyang sarili ang katotohanan na isa lamang siyang ordinaryong individual at hindi magagawang mangibabaw sa karamihan. Habang iniisip ang paghahangad, natapusin na aniya ang kanyang walang kwentang buhay. Tahimik namang kumakain habang nakikinig etong kanyang kausap sa isang tabi kasabay ng seryosong pagsasaad na kung ganoon nga daw ay bakit hindi subukan na lamang nitong si Zanka na higitan ang isang henyo bilang isang ordinaryong individual na talagang ikinabigla niyang marinig. Hindi nga daw niya alam kung ano ang kanyang pinakarason kung bakit ninanais niyang manguna sa kanilang klase. Subalit bakit at para saan pa ang kahalagahan ng pagkakaroon ng titulong henyo. Minamaliit nga daw niya ang kanyang sarili, subalit patuloy pa rin siyang kinakikitaan ng kagustuhang magpatuloy pang lumaban. Buhat na magpasangga ngayon nga daw, ay patuloy pa rin siyang hindi bumibitaw sa hawak-hawak niyang ordinaryong baston. Kung talaga nga daw wala na siyang pag-asa pang natitira sa kanyang sarili, ay matagal na niya itong binitawan. Ayon pa nga dito sa kanyang kausap, na tanging napadaan lamang sila sa naturang lugar at naipabatid na niya ang nais niyang sabihin. Kaya't kung hindi niya magagawang matukoy ang kanyang pinakakahinaan, ay hindi niya magagawang umusad at lumakas pa. Gayun din, inaasahan nga daw niyang balang araw ay makakasama nila siya para kumain ng masasarap na pagkain sa lungsod. Ito pala ay si Engine na nag-iwan ng isang pagsubok para dito kay Boy Baston na patunayan nga daw nito sa kanya balang araw na darating ang sandaling magagawang higitan ng isang ordinaryong individual ang mga henyo kasabay ng pag-alis nilang dalawa nitong si Ryu sa harapan nitong balon. Pagkatapos ay muling ibinalik ang eksena sa kasalukuyan at masisilayan nating dahan-dahang tumatayo etong sugatang si Zanka na masayang mapag-alaman nitong si Jabber. Agad nga niyang tinawag ang kanyang lobstick na mabilis tinugon ng kanyang panawagan. Seryoso nga niyang nasambit na nangako nga daw siyang hindi pa mamamatay hanggat hindi niya napapatunayan ang kanyang sarili. Kaya't kaniyang ipapamalas dito sa kaniyang katunggali ang klase ng lakas na tinataglay ng isang ordinaryong individual. Subalit ang lahat nga ng mga ito ay isa lamang ilusyon, likha ng laso ng matatalim na kuko nitong si Jabber at nananatili pa rin siyang nakandusay sa lapag at nasa ilalim ng impluwensya ng ilusyong likha ng kanyang ninanais at bagyang pinagtatawanan nitong kanyang katunggali sa isang tabi mga master. Masayang-masaya nga itong si Jabber habang inilalahad ang klase ng kapangyarihan ng kanyang jinky na inilagay dito kay Zanka mula sa poisonous toxins, neurotoxins at ang kanyang pinakapaborito nga daw sa lahat ay etong tinatawag na illusionary toxins na talagang masisilayang umiepekto sa estado nitong si Boy Baston. Tuwang-tuwa nga siya buhat ng sadyang tila bahay na hay nga daw etong si Zanka mula sa ilusyong likha ng lasong mula sa kanyang kuko. Sa totoo nga daw ay wala pang nakaliligtas sa ganitong klase ng kanyang abilidad na umiikot sa realidad at kapag wala na ang bisa ng kanyang lason ay doon mas lalong umiepekto ang bisa ng kanyang kapangyarihan. Subalit kapwa nga siya ay iniinda ang sakit ng kanyang tadyang. Ganoon pa man, ayon pa nga sa kanya na napakahirap nga daw tumawa habang nananakit ang kanyang tadyang na malamang ay hindi mauunawaan nitong si Boy Baston. Seryoso nga nitong nasambit na inaasahan sana niya itong magbibigay sa kanya ng isang magandang laban. Subalit nagkamali nga daw siya ng hinala, kasabay ng pagtatanong sa kanyang sarili kung ganun din lamang daw ba kahina ang iba pang mga janitors na naroroon katulad nitong si Zanka. Hanggang sa napahinto nga siya sa pagmumuni-muni nung kanyang marinig at nagsimulang tumawa etong si Boy Baston mula sa lapag. Bagya nga siyang nakadama ng inggit dito
at nais na makibahagi sa klase ng kasiyahang nadarama nito mula sa kanyang ilusyong ginawa. Kung kaya't para nga itong baliw na humiga din at sinabayan eto nag-hallucinate na si Zanka sa kanyang pagtawa na tila ba punong-puno ng pangahamak at pagkutya sa kanyang kalagayan. Sa ibang dako naman ay ating masisilayan etong napakaruming imburnal kung saan mula sa isa sa mga ito ay lumabas etong batang si Gita. Nakaagad na pagtanto na wala pa rin siyang kasamahang naroroon na talagang nagbigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Bagyang napatingin nga siya sa kanyang suot-suot na tila ba costume at isinaad na eto na lamang di umanong ipis ang kanyang nananatiling kasakasama. Subalit maging ito ay agarang lumipad papalayo sa kanya kung kaya't mabilis na itong hinabol, ngunit nung mapadaan siya sa isang partikular na sulok ay kaagad siyang napahinto at napukaw ang kanyang atensyon. Literal na nanlaki nga ang kanyang mga mata buwat sa naroroon etong kakaibang bagay habang may nakatarak na mga sandata at putol na mga braso. Samantalang ayon pa nga kay Jabber na mukhang oras na upang wakasan ang kanilang kasiyahan sapagkat magsisimula na ang pag-aalay sa isang batik-batik at kakaibang halimaw habang kasalukuyang hila-hila etong katawan ni Zanka na patuloy pa ring walang kaidi-ideya sa mga nangyayari buwat ng patuloy na nasa ilalim ng lasong inilagay sa kanya. Tuwang-tuwa nga etong si Boy Coco sa kanyang nagawa at hinahangad na bigyan siya ng papuri nitong kanilang bossing. Subalit mula sa isang sulok ay masisilayan ang isang kumikinang na bagay at walang ano-ano ay bigla na lamang tinamaan ng isang bala ng baril etong hita ni Jabber na talagang kanyang ikinagulat kasabay ng kanyang pagtingin sa naturang direksyon at natanong kung sino ang may gawa ng nasabing bagay mga master. Ang tunog nga ding iyon ay kapwa napukaw etong si Engine mula sa dikalayuan at bagyang napaisip. Ngunit do'y nasambit naman itong batang nagtatago mula sa likuran nitong aparador na hindi na nga daw maganda ang mga nangyayari. Kinakailangan na nga daw niyang magmadali sapagkat malamang ay siya na lamang ang tanging hindi pa natatapos. Ngunit ang problema nga niya ay hindi niya alam kung paano magsisimula ng isang laban at naguguluhan kung paano niya ito sisimulan. Pilit nga niyang inipon ang kanyang natitirang katapangan at tinawag ang atensyon nitong si Boy Payong. Nagpakilala nga siya sa pangalang Fu Stole, kung kaya't ganoon din ang ginawa nitong si Engine. Paliwanag nga ni Fu na inatasan sila nitong kanilang bossing na gawing alay ang mga janitors na kagaya nila na hindi naman maunawaan nitong si Boy Payong. Ayon pa nga kay Fu na alam niyang kaya niyang gawin ang nasabing bagay, ngunit ang inaalala niya ay papaano kung siya na lamang ang hindi pa natatapos sa misyong nakaatang sa kanila. Nangangatal nga nitong nasambit na kinakailangan na nilang simulan ang kanilang laban at nakiusap na kung maaari nga daw ay hayaan siya nitong si Engine na bugbugin siya nang matapos na ang kanyang misyon. Na nakangiting sinagot naman nitong si Boy Payong na hindi iyon pwede. Pagkatapos ay muling inilipat ang eksena sa labang nagaganap sa pagitan nitong si Ryu at ni Nelde. Makikita naghahanda na ngang muli etong si Neneng Gunting upang sagupain etong si Miss Kuryente. Naging matatalim nga ang titig nila sa isa't isa kasabay ng biglaang pag-atake nitong si Nelde dito kay Ryu na madali din lamang niyang naiwasan. Kaagad nga din siyang kumilos at gamit ang pag-ikot ng kanyang mga hita ay nagawa niyang ma-deflect papalayo etong buhok ng kanyang katunggali na kapwa nga pinuri din nito. Agaran muli nga niyang sinuklayan ng kanyang buhok kasabay ng pagtatanong kung hanggang kailan at saan niya magagawang tumagal sa kanilang isinasagawang duelo. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang pagmumukha ay mabilis ding nabago buwat ng etong ang si Ryu ay bigla na lamang tumakbo papalayo at nagtago sa isang gusaling naroroon. Nagmamadali nga siyang hinabol ito at malakas na isinisigaw na ang mga kagaya niyang tumatakbo sa isang duelo ang pinaka-kinamumuhian niyang klase ng tao. Galit na galit nga itong hinahangad na lumabas na etong si Neneng Gunting at labanan siya ng harapan. Ngunit ang lahat ng mga ito ay batay pala sa plano nitong si Ryu na do'y napangiti at nasambit na mukhang tama nga daw siya ng kanyang hinala hinggil sa time limit ng kuryenteng tinataglay ng kanyang buhok habang mabilis na inaatake ang buhok nito mula sa likurang bahagi nitong gulat na si Nelde mga master.